Huwag mo itong panoorin hanggang dulo. Pero bakit ka pa rin nandito? Yan mismo ang ebidensya na gumagana na sa iyo ang reverse psychology. Kapag sinabihan ang utak na huwag, mas lalo itong nagiging mausisa. Sa video na ito, bubuksan natin ang tahimik pero mapanganib na teknik kung paano naaapektuhan ang desisyon mo kahit akala mo ikaw ang may kontrol. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Reverse psychology. Bakit mas ginagawa ng tao ang ipinagbabawal mo? May isang kakaibang katotohanan tungkol sa isip ng tao. Kapag sinabihan mo ang isang tao na huwag gawin ang isang bagay, madalas ay iyon mismo ang una niyang naiisip. Hindi dahil suwail siya, kundi dahil ganoon gumana ang utak. Sa psychology, may tinatawag na psychological reactance. Ito ang natural na reaksyon ng isip kapag nararamdaman nitong nililimitahan ang kalayaan nito. Kapag may nagsabi ng bawal, huwag o hindi pwede, automatikong nag-a-activate ang depensa ng utak. Parang sinasabi nito sa sarili, sandali lang, desisyon ko dapat ito. Dito pumapasok ang reverse psychology. Sa halip na utusan ng isang tao, binabaligtad ang mensahe. Hindi ka pinipilit, pero tinatanggalan ka ng pakiramdam na may kontrol ka. At kapag pakiramdam ng isip na may nawala, mas lalo nitong gustong bawiin iyon. Halimbawa, kapag sinabi mong hindi mo naman kayang gawin yan, ang utak ay hindi nakikinig sa salita. Ang naririnig nito ay hamon. Ang ego ay nagigising. Biglang nagiging personal ang lahat. Kahit wala ka talagang balak gawin, ngayon ay gusto mo na. Dahil ayaw mong maramdaman na limitado ka. Mas epektibo ang reverse psychology dahil hindi ito direktang utos. Isa itong ideyang itinatanim. Akala mo kusa ang desisyon mo pero ang totoo, ginabayan na ang direksyon ng isip mo. Ang pinakamapanganib na bahagi nito ay hindi mo namamalaya na naaapektuhan ka na. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto ng tao ang mga bawal. Bawal na relasyon, bawal na ideya, bawal na kaalaman. Kapag may itinago, mas nagiging kaakit-akit. Kapag may ipinagbawal, mas nagiging mahalaga. Hindi dahil masama ito, kundi dahil sinubukan itong alisin sa'yo. Sa reverse psychology, hindi ka tinutulak pasulong. Hinahayaan ka lang maniwala na ikaw ang pumili. At kapag ikaw mismo ang naniniwalang desisyon mo ito, mas mahirap mo itong bitawan. Sa huli, tandaan mo ito. Ang utak ng tao ay likas na rebelde. Kapag masyado mo itong kinokontrol, lalaban ito. Pero kapag binigyan mo ng ilusyon ng kalayaan, kusa itong susunod. At minsan, ang pinakamalakas na utos ay ang salitang huwag. 2. Ang lihim ng reverse psychology. Paano ka sumusunod ng hindi mo namamalayan? May mga pagkakataon na may nagawa ka, hindi dahil gusto mo, kundi dahil pakiramdam mo ito ang sarili mong desisyon. Walang pumilit, walang nag-utos, pero sa huli, sumunod ka pa rin. Yan ang tahimik na kapangyarihan ng reverse psychology. Hindi gumagana ang reverse psychology sa pamamagitan ng direktang kontrol. Gumagana ito sa pamamagitan ng ilusyon. Kapag ang isang ideya ay hindi ipinilit, mas madali itong tanggapin ng utak. Kapag hindi ka sinabihang gawin, mas malaki ang tsansang ikaw mismo ang kikilos. Sa psychology, ang isip ng tao ay likas na ayaw sa pressure. Kapag may naramdaman itong pamimilit, naglalagay ito ng mental wall. Pero kapag ang mensahe ay banayad at tila walang inaasahan sa iyo, bumababa ang depensa. Doon nagsisimula ang impluensya. Halimbawa, kapag may nagsabing, bahala ka na kung gusto mo. Parang walang bigat ang salita. Pero sa loob ng isip, may nangyayaring proseso. Iniisip mo kung ano ang tama. Iniisip mo kung ano ang dapat. At habang iniisip mo, unti-unti mong tinatanggap ang ideya na hindi naman talaga sa'yo nagsimula. Ang lihim ng reverse psychology ay ang pagbibigay ng pakiramdam na ikaw ang may kontrol. Kapag naniniwala ang isang tao na hawak niya ang desisyon, mas bukas siya sa impluensya. Hindi niya binabantayan ang sarili niya dahil pakiramdam niya ay ligtas siya. Mas delikado ito dahil hindi mo namamalayan kung kailan ka naapektuhan. Wala kang kalaban na nakikita. Wala kang utos na tinututulan. Kaya walang laban na nangyayari sa loob ng isip.
Tahimik kang gumagalaw sa direksyong hindi mo namamalayan na itinuro na sayo. Ginagamit ito sa araw-araw. Sa relasyon, sa trabaho, sa marketing, at kahit sa social media. Kapag masyadong halata ang panghihikayat, umatras ang isip. Pero kapag parang wala lang doon ka mas nahuhulog. Sa huli, ang pinaka-epektibong paraan ng pagkontrol ay hindi ang pamimilit. Ito ay ang pagpapaniwala sa iyo na ikaw ang pumili. At kapag naniwala ka roon, kusa kang susunod ng hindi mo namamalayan. 3. Huwag mo itong panoorin. Eksaktong ganyan. Gumagana ang reverse psychology. Huwag mo itong panoorin hanggang dulo. Pero kung nandito ka pa rin, ibig sabihin gumana na ang reverse psychology sa iyo. Kapag narinig ng utak ang salitang huwag, may agarang reaksyon itong ginagawa. Hindi ito iniisip bilang payo, kundi bilang limitasyon. At kapag may limitasyon, natural na gustong alamin ng isip kung ano ang nasa likod nito. Sa psychology, ang ganitong reaksyon ay nagmumula sa pagnanais ng kalayaan. Ayaw ng utak na may nagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Kaya sa sandaling may nagbabawal, mas nagiging aktibo ang kuryosidad. Ito ang eksaktong prinsipyo ng reverse psychology. Hindi ka hinihikayat sa pamamagitan ng utos. Sa halip, binibigyan ka ng dahilan para ikaw mismo ang lumapit. Kapag sinabi sa iyo na huwag, parang may itinatagong mahalagang impormasyon. At ang isip ay likas na naghahanap ng sagot. Mas tumitindi ito kapag pakiramdam mo ay may nawawala sa iyo. Kapag ang isang bagay ay tila ipinagkakait, nagiging mas mahalaga ito. Hindi dahil mas maganda, kundi dahil may nagsabi na hindi ito para sa iyo. Ang mapanganib sa reverse psychology ay ang bilis nito. Wala kang oras para magduda, wala kang oras para magtanggol. Dahil sa isip mo, ikaw ang kusang lumapit. Hindi mo nararamdaman na may impluensyang nangyayari. Ginagamit ito sa maraming aspeto ng buhay. Kapag sinabihan kang huwag makialam, mas lalo kang nagiging mausisa. Kapag sinabing hindi para sa'yo, mas lalo mong gustong patunayan na kaya mo. Sa huli, tandaan mo ito. Kapag sinabihan kang huwag, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko ba talaga ito o may nag-trigger lang sa aking isip? Dahil minsan, ang pinakamalakas na pang-akit ay ang mismong pagbabawal. 4. Reverse psychology explained bakit mas gusto ng isip ang bawal. May mga bagay na hindi mo naman pinapansin hanggang sa sabihing bawal. Sa sandaling marinig ng isip ang salitang iyon, may biglang pagbabago. Ang dating ordinaryo, nagiging kaakit-akit. Ang dating walang halaga, nagiging mahalaga. Sa psychology, ang bawal ay hindi lang utos. Isa itong signal sa utak na may kalayaang kinokontrol. At kapag naramdaman ng isip na may kumokontrol sa kanya, automatiko itong lalaban. Hindi palaging sa galit, kundi sa pagnanais na alamin at subukan. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng isip ang bawal. Hindi dahil mas masarap, mas tama o mas makabuluhan ito, kundi dahil ipinahiwatig na hindi ito dapat abutin. Ang utak ay likas na mausisa at ang pagbabawal ay parang pintong bahagyang nakabukas na nagsasabing may lihim sa loob. Dito gumagana ang reverse psychology. Sa halip na hikayatin ka, ipinaparamdam nito na hindi mo kailangan o hindi mo dapat gusto ang isang bagay. At dahil doon, ang isip mo mismo ang kumikilos para patunayan ang kabaligtaran. Kapag sinabi sa iyo na hindi ito para sa iyo, parang hinahamon ang iyong kakayahan. Kapag sinabi na hindi mo maiintindihan, parang iniinsulto ang iyong katalinuhan. Sa ganitong paraan, nagiging personal ang desisyon kahit hindi naman dapat. Mas epektibo ang reverse psychology dahil hindi nito pinipilit ang isip. Hinahayaan nitong umandar ang natural na ugali ng tao na magtanong, magduda at lumaban sa limitasyon. At habang ginagawa mo ito, unti-unti kang nahihila sa direksyong hindi mo napapansin. Sa araw-araw, nakikita ito sa relasyon, sa trabaho at sa media. Kapag masyadong lantad ang panghihikayat, umatras ang isip. Pero kapag parang may ipinagbabawal, mas lumalapit ka. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi lahat ng gusto mo ay nagsimula sa tunay na kagustuhan. Minsan, nagsimula lang ito sa isang simpleng salita. Bawal. 5.
pinapaayaw ka para mas gawin mo. Ito, ang laro ng reverse psychology. May mga pagkakataon na may nagsasabi sa'yo na huwag na lang. Hindi ka naman pinipilit. Wala ring direktang utos. Pero sa loob mo, may bumubulong na gusto mo itong gawin lalo. Iyan ang simula ng laro ng reverse psychology. Sa psychology, mas malakas ang epekto ng isang ideya kapag tila ito ay tinatanggihan. Kapag pinapaayaw ka, parang may sinasabing hindi ka sapat, hindi ka handa, o hindi ito para sa'yo. At kapag ganito ang mensahe, gumigising ang ego ng tao. Ang isip ay ayaw mapag-iwanan at ayaw ding maliitin. Kaya kapag may nagdududa sa kakayahan mo, nagkakaroon ng matinding pagnanais na patunayan ang sarili. Kahit hindi mo naman talaga gusto ang isang bagay, nagiging mahalaga ito dahil may kailangang patunayan. Ito ang taktika ng reverse psychology. Hindi ka tinutulak pasulong. Sa halip, pinapaatras ka ng kaunti, sapat lang para ikaw mismo ang sumulong. Akala mo ikaw ang nagdesisyon pero ang totoo ang direksyon ay naituro na. Mas delikado ito dahil gumagana ito sa emosyon, hindi sa lohika. Hindi mo iniisip kung tama ba o mali. Ang iniisip mo ay kung ano ang sinasabi tungkol sa iyo kapag umatras ka. At kadalasan, mas pinipili ng tao ang kumilos kaysa tanggapin ang pakiramdam ng pagkatalo. Makikita ito sa maraming sitwasyon. Sa relasyon, kapag sinabing huwag ka nang umasa, mas lalo kang kumakapit. Sa trabaho, kapag sinabing baka hindi mo kayanin, mas lalo kang nagsusumikap. Sa isip mo hindi ito utos, isa itong hamon. Sa huli, tandaan mo ito. Kapag may nagsabi sa iyo na huwag na lang, huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo. Gusto ko ba talaga ito o gusto ko lang patunayan ang sarili ko? Dahil minsan, ang pag-atras na ipinapakita sa iyo ay hindi babala, kundi pain. 6. Reverse psychology sa araw-araw. Paano ka tahimik na kinokontrol? Sa araw-araw mong pamumuhay, may mga desisyong ginagawa ka na akala mo ay kusang loob. Walang pumilit, walang nag-utos. Pero kung babalikan mo, mapapansin mong may impluensyang tahimik na gumabay sa'yo. Yan ang reverse psychology sa totoong buhay. Hindi ito laging halata. Hindi ito sigaw o direktang panghihikayat. Madalas, ito ay simpleng salita, tono, o kilos na nagbibigay ng ideya kung ano ang dapat mong piliin. At dahil hindi ka pinipilit, bumababa ang depensa ng isip. Sa psychology, mas madaling maimpluwensyahan ang tao kapag hindi niya nararamdaman na siya ay kinokontrol. Kapag pakiramdam mo ay ikaw ang may hawak ng desisyon, mas nagiging bukas ka sa mga mungkahi kahit hindi mo napapansin. Halimbawa, kapag may nagsabing bahala ka na kung gusto mo, parang walang epekto. Pero sa loob ng isip, may proseso ng nagaganap. Iniisip mo kung ano ang tama. Iniisip mo kung ano ang inaasahan. At sa pag-iisip na yon, unti-unti kang tinutulak sa isang direksyon. Ginagamit ito sa maraming lugar. Sa trabaho, kapag hindi ka direktang inuutusan, pero ipinaparamdam na ikaw ang pinakaangkop, mas nagiging obligado kang kumilos. Sa relasyon, kapag hindi ka hinihila, pero binibigyan ng distansya, mas lalo kang lumalapit. Ang pinakamapanganib sa reverse psychology ay ang pagiging tahimik nito. Wala kang kalabang malinaw. Wala kang laban na nararamdaman. Kaya hindi ka nagtatanggol. Habang abala ka sa pag-aakalang ikaw ang may kontrol, unti-unti ka nang ginagabayan. Sa huli, mahalagang maging mulat. Hindi lahat ng desisyon mo ay purong kagustuhan. Minsan, may mga ideyang itinanim muna bago mo inani ang aksyon. At kapag natutunan mong kilalanin ang reverse psychology sa araw-araw, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay mong pinili at alin ang tahimik na ipinili para sa'yo. 7. Kapag sinabihan kang huwag, mas lalakas ang gana. Psychology behind it. May mga sandali na wala ka namang balak gawin ang isang bagay hanggang sa may magsabi ng huwag. Sa mismong sandaling iyon, may biglang pagbabago sa loob mo. Ang dating walang interes nagiging kaakit-akit. Ang dating normal nagiging mahalaga. Sa psychology, ito ay konektado sa likas na pagnanais ng tao sa kalayaan. Kapag may nagsabi kung ano ang hindi mo dapat gawin, parang may humahawak sa desisyon mo.
At kapag naramdaman ng isip na may pumipigil, automatiko itong nagtutulak pabalik. Ito ang dahilan kung bakit mas lalakas ang gana kapag sinabihan kang huwag. Hindi dahil gusto mo talaga ang bagay na iyon, kundi dahil gusto mong ipaglaban ang kalayaan mong pumili. Ang aksyon ay nagiging simbolo ng kalayaan, hindi lang simpleng desisyon. Mas nagiging malakas ito kapag ang pagbabawal ay may kasamang pagdududa o pangmamaliit. Kapag sinabing hindi mo kaya o hindi ito para sa'yo, ang isip ay nakakaramdam ng hamon. At sa harap ng hamon, mas pinipili ng tao ang kumilos kaysa umatras. Ginagamit ito sa maraming sitwasyon. Sa relasyon, kapag sinabihan kang huwag masyadong umasa, mas lalo kang kumakapit. Sa trabaho, kapag sinabing huwag mo nang subukan, mas lalo mong gustong patunayan ang sarili mo. Ang mapanganib dito ay ang bilis ng reaksyon. Wala kang oras para tanungin ang sarili mo kung tama ba ang ginagawa mo. Ang inuuna ng isip ay ang pagtugon sa pagbabawal, hindi ang pag-unawa sa dahilan. Sa huli, mahalagang huminto at magmuni-muni. Kapag may nagsabi sa iyo ng huwag, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko ba talaga ito? O tumutugon lang ako sa isang limitasyon? Dahil minsan, ang lakas ng gana ay hindi galing sa puso, kundi sa simpleng salitang huwag. 8. Hindi ka pinipilit pero sumusunod ka. Reverse Psychology Decoded. May mga desisyong ginagawa ka na parang natural lang. Walang nag-utos. Walang nagpilit. Pero sa huli, ginawa mo pa rin. Kapag binalikan mo ang mga sandaling iyon, mapapansin mong may impluwensyang gumalaw sa likod ng isip mo. Iyan ang esensya ng reverse psychology. Hindi ito direktang panghihikayat. Sa halip, ito ay tahimik na paghubog ng direksyon ng desisyon. Kapag hindi ka pinipilit, mas bumababa ang depensa ng isip. At kapag mababa ang depensa, mas madaling pumasok ang impluwensya. Sa psychology, mas nagiging alerto ang isip kapag may malinaw na utos. Pero kapag ang mensahe ay banayad at tila walang inaasahan sa'yo, nawawala ang pakiramdam ng banta. Iniisip mo na ligtas ka, kaya hindi mo binabantayan ang sarili mo. Halimbawa, kapag may nagsabing ikaw na ang bahala, parang simpleng pahayag lang ito. Pero sa loob ng isip, may pressure na nabubuo. Ayaw mong magkamali. Ayaw mong magmukhang walang pakialam. Kaya kumikilos ka, kahit hindi ka naman talaga pinilit. Ang lakas ng reverse psychology ay nasa ilusyon ng kalayaan. Kapag naniniwala kang ikaw ang pumili, mas nagiging buo ang loob mo sa aksyon. Hindi mo nararamdaman na may kumokontrol kaya hindi ka lumalaban. Mas delikado ito dahil hindi mo agad namamalayan ang epekto. Wala kang malinaw na kalaban. Wala kang tinututulan. Kaya tuloy-tuloy ang impluwensya, tahimik pero epektibo. Sa huli, mahalagang maging mulat. Hindi lahat ng pagsunod ay dahil gusto mo. Minsan, sumusunod ka dahil pinaniwala kang ikaw ang may kontrol. At kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang reverse psychology, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay mong desisyon at alin ang idinikta ng hindi mo namamalayan. 9. Reverse psychology ng manipulation. Bakit akala mo ikaw ang may desisyon? Minsan, iniisip natin na tayo ang may kontrol sa ating mga desisyon. Wala tayong iniisip na may impluwensya sa paligid. Pero sa katotohanan, madalas may tahimik na gumagabay sa ating isip at yan ang reverse psychology sa manipulative form. Hindi ito direktang utos. Sa halip, ang ideya ay ipinapakita sa paraang parang sariling desisyon mo. Ang utak ay likas na nais ang kalayaan. Kapag naramdaman nitong pinipilitan, nagtatayo ito ng depensa. Pero kapag iniisip nitong kusa ang desisyon, kusa rin itong sumusunod. Halimbawa, sa relasyon, may nagsasabi sa iyo ng mga pahiwatig na parang opinyon lang, hindi utos. Ngunit sa loob ng isip, unti-unti kang naimpluwensyahan. Iniisip mo na ikaw ang pumili, pero sa realidad, ikaw ay ginabayan na sa direksyon na gusto ng iba. Sa trabaho o social setting, makikita rin ito. Kapag may naglagay ng ideya sa isang paraan na pakiramdam mo ay ikaw ang may kontrol, mas madali kang susunod. Kahit wala kang direktang pakiramdam ng pamimilit, unti-unti kang umaakma sa gusto ng iba.
Ang mapanganib sa manipulative reverse psychology ay hindi mo agad napapansin. Wala kang nararamdamang banta, kaya walang depensa ang isip mo. Tila normal lang ang lahat, ngunit ang direksyon ay hindi sa iyo nagmula. Sa huli, mahalagang maging mulat sa mga desisyon mo. Tanungin ang sarili kung ang desisyon ba ay talagang gusto mo o ito ay idinikta sa pamamagitan ng isang lihim na laro ng isip. Ang reverse psychology ay epektibo dahil pinapaniwala kang ikaw ang may kontrol kahit sa realidad hindi. 10. Ang utak ay rebelde. Paano sinasamantala ng reverse psychology ang isip? Ang utak ng tao ay likas na rebelde. Hindi gusto ng isip na kontrolin o limitahan. Kapag sinubukan mong utusan ito ng diretsyo, kadalasan ay tatanggi ito. Ngunit kapag binigyan ng pakiramdam na malaya ang desisyon, kusa itong sumusunod at dito pumapasok ang reverse psychology. Sa psychology, ang reaksyon ng utak sa pamimilit ay tinatawag na psychological reactance. Kapag naramdaman nitong may kumokontrol, nagtatayo ito ng depensa. Ngunit kapag may ilusyon ng kalayaan, bumababa ang depensa at mas madaling maimpluwensyahan. Halimbawa, kapag sinabi sa iyo na huwag gawin ang isang bagay, natural na nagiging kaakit-akit ito sa isip. Ang utak ay naiirita sa limitasyon at nais patunayan ang sarili. Sa halip na sundin ang utos, mas lalo kang nagiging interesado at masigasig. Ito rin ang prinsipyo ng reverse psychology sa araw-araw. Hindi ka pinipilit, hindi ka inaakay. Ngunit sa pamamagitan ng simpleng salita, kilos o senyales, unti-unti kang ginagabayan sa direksyon na gustong marating ng iba habang iniisip mong ikaw ang may kontrol. Ang mapanganib na bahagi nito ay tahimik at halos hindi mo namamalayan. Ang aksyon mo ay tila natural, ngunit sa likod nito, ang isip mo ay gumagawa ayon sa lihim na impluwensya. Hindi mo ramdam na ikaw ay kinokontrol, kaya wala kang depensa. Sa huli, mahalagang maging mulat. Tanungin ang sarili kung ang kagustuhan mo ba ay tunay o resulta ng manipulasyon ng isip. Dahil minsan, ang utak mo mismo ang rebelde at ang reverse psychology ang lihim na paraan para ito ay samantalahin. Ngayon, alam mo na kung paano tahimik na gumagana ang reverse psychology sa ating isip. Mula sa simpleng salita, sa pagbabawal, hanggang sa ilusyon ng kalayaan, lahat ito ay nagagawa ng utak ng hindi mo namamalayan. Ang pinaka-interesante, kahit sa araw-araw na desisyon mo sa relasyon, sa trabaho o sa social na interaksyon, patuloy kang naaapektuhan ng prinsipyo na ito. Ang utak mo ay rebelde. At alam mo na kung paano ito nagre-react sa pagbabawal at hamon. Tandaan, ang kaalaman sa isip ng tao ay kapangyarihan. Gamitin mo ito ng tama at mas magiging malinaw ang lahat ng desisyon mo sa hinaharap. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.